noong 2008, merong nagpatikim sa akin ng vinegar. Cider, honey cider. Kasi nung una, hindi naman basta-basta nabibili kahit saan yung suka na galing sa pulot. So naisipan ko mag-seminar para matuto kung gumawa ng suka. Kasi mahilig nga ako magluto, mahilig ako kumain. Yung beehive, bale, ito kasi bahay namin. Pinatayo ito noong 1998. Mga 2016, September, naisipan namin gawin itong restaurant kasi madami pumupunta dito, bumibili ng honey. So, naging miyembro ako at naging officer ako noong Lipa Beekeepers Marketing Cooperative na kami yung nagtayo kasi parati kaming may meeting, tapos naisipan nila na dito na lang sa bahay gawin yung meeting. Parating, siyempre, pag nag-meeting, pagkatapos gutom, tapos may farm nga na parati ding pinupuntahan na bumibili ng pulot. So, naghahanap ng kainan, naisipan ko na gawin kong restaurant. Ang kakaiba sa The Beehive Farm and Kitchen, yung aming ingredients hindi lang basta nakukuha sa palengke, hindi local. Meron kaming farm, meron akong makukuhanan ng pulot na hindi ko nabibilhin. So, yun, naisipan namin gamitin na pinaka-base yung honey sa halos lahat ng menu namin. Pag matamis yung aming niluluto, siguradong meron yung honey, at kung maasim naman, siguradong meron yung cider. Sa ngayon, ang best seller namin ay yung baby back rib. Yung salad namin, gumagamit siya ng honey cider. Roast beef, na yun naman, Batangas beef yung ginagamit namin. Yung steak, yung sausawan niya, merong honey. Kung gugustuhin ng kliyente, ng customer na mag-tour, mag-aral ng konti, ipaliwanag yung kung paano magpadami ng laywan, kung paano gumawa ng mag-produce ng honey, po pwede namin silang turuan. Para sila ay maging interesado rin sa pag-aalaga ng laywan.